Kung nakita nyo yung previous video ko in May of 2024, pinakita ko doon yung DIY repair nitong aking Panasonic Econavi inverter refrigerator. Actually, di talaga naayos yun at that time kasi on and off ang kanyang operation. Umabot pa nga ito ng ilang buwan, although it's on and off ang operation. So finally, tumawag ako ng service technician mula Panasonic at ito ang kanilang diagnosis. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Sa unang kong video, may mga nag-suggest kung anong dapat gagawin para maayos tong aking refrigerator. May mga nagsabi na kailangan titingnan ang compressor, yung windings niya. Pero in my own DIY repair and troubleshooting for many days, I'd found out na walang problema ang compressor ng aking ref at saka umaandar yung fan niya sa evaporator. The heater was also functioning as shown in the water na nasa drain pan niya. Since on and off ang operation ng ref at matagal itong umaandar na malakas, I concluded na ang inverter function ng ref ang merong problema. Pero dahil umaandar pa ang ref, although on and off, nagamit ko pa ito ng ilang buwan. Bumili pa ako ng AVR, Automatic Voltage Regulator, kasi ang reason kung bakit nasira itong ref ko ay ang voltage fluctuation dito sa aming area. Pero sa huling bahagi ng 2024, medyo matagal na siyang bumalik, umandar. Kaya nag-decide ako na mag-request ng repair service from the Panasonic Service Center dito sa aming area. Siyempre, may bayad yung check-up ng Panasonic Service Center. Check-up lang yun at iba pa ang bayad kapag ni-repair na talaga nila. And the diagnosis was replacement of damaged inverter board. Sang-ayon ito sa aking hinala na ang inverter function ng ref ang may problema. The board controls the inverter function. Ngunit hindi madali ang pagpalit ng board kasi kailangan pa itong orderin sa labas ng bansa. And after more than a month, dumating na yung bagong board mula pa sa Vietnam. Kung ikumpara mo itong lumang board, iba ang mukha nito kaysa bago na board. Akala nga ng technician na iba yung napadala. Pero yung mga sockets naman dito ay tukmang-tukma sa cables niya. So we concluded na tama yung bagong pinadala na board. So ito na yung old na motherboard or inverter board ng aking ref. So this side here, ito yung AC niya. Dito naman ay ang DC. Ito mga sockets dito ay mga outputs na yan. So here is the input for the AC. Ito siya ay para sa line or live. Then dito ang neutral nasa gitna. Then we have also ground here. Tatlo yan, kaya yung ref natin may ground connection yan para sa lupa. Ito naman, nakalagay dito is CN1. This is the output voltages para sa LED board, defrost sensor, door switch, fan motor, at saka yung thermostat control. So ito yung nagsusupply doon sa aking mga binanggit. Then, going up, itong CN201 here, ito ay para sa compressor motor na. Kaya tatlong terminals dito. Ito yung tatlong terminal papunta doon sa compressor. Di ba yung compressor may tatlong lines yan. Then itong CN302 dito, dalawa, this is for the motor protector. Then ang CN303, ito, tatlong terminals here. Para ito sa defrost heater at saka sa kanyang temperature fuse. So kung i-measure natin ng kanyang output dito, we have yung ground here. Try natin yung output para sa compressor. Tingnan nyo, 0.25 lang yung voltahe. Although maliit lang voltahe para sa compressor, pero mas maliit pa yan. Kulang yan eh. Okay, so wala talaga. Dito, ano pa rin? Talagang walang laman eh. No? So wala siya. Na may mga test points dito para sa voltahe. Tine-check ko rin, wala din. So wala talaga. So yun.
Now, kung titingnan natin, physically, wala tayong makikita na sira dito. Okay siya. Ito ang kanyang fuse here. Meron siyang fuse. Chine-check ko na to. Okay siya. May continuity. Then, we have also here another fuse. Ito maliit na fuse dito. Chine-check ko dito ang continuity niya sa ilalim. Tingnan ko to. Wala, open to eh. So, probably sira. Ito yung isa sa mga sira. Pero kung sira yung fuse, probably meron pang ibang sira, di ba? Kasi yung fuse is a protection. Kung may mga short circuit dito, somewhere here, may mga pisa na sira na nagko-cause ng short circuit. And yung fuse ay magbe-blown out yon to protect the whole circuit. So probably, ito, nag-open na to siya. Then, it's because na one of the components here, sira. Okay? So yun, hindi pa natin alam. Then, sinecheck ko rin yung mga coils. Ito coil to, at saka ito coil to. Hindi ito sira. May continuity. Okay, itong dalawa. So, besides this, wala na tayong makikita dito na indication na may sira. So, ito lang. Kung mapalitan ko to, let's say for example, lagyan ko to ng bago, kung mag-blown out pa rin siya, then possibly, meron pang ibang components na sira or na short circuit siya. Ito, coupler to. Ito siya, coupler to. Maraming mga occasions na ito ang masisira. So, ganun. Yung mga technician kasi ng service centers ng mga appliances, hindi yan sila magre-repair ng component parts individually. Yung ginagawa lang nila is palitan agad yung buong circuit board. So, wala lang hassle for their part, pero sa mga consumers, hassle yun kasi pera yun. This is worth 5,800 yung binayaran ko. Pagkatapos magkabit ng technician ang bagong board, umandar agad ang compressor at lumamig agad ang loob nito. And that ends the story about my ref. It's a happy ending. Tingnan nyo, maraming laman ulit ito. I have two other previous videos about this ref. Yung una, nagkakaroon ito ng snow sa loob. Pinakita ko doon kung paano ko inayos. The other video is about how an inverter ref like this can save money and power. This ref is really good. It only consumes about 40 to 60 watts an hour. Magaling itong mag-control ng kanyang temperature sa kanyang mga compartments. By the way, kung magtatanong kayo paano kami nabuhay na walang ref for a few months, bumili kami ng ice halos araw-araw. So nagkakapera yung mga Grab food rider sa amin. If you have your own thoughts, please comment below. Daghang salamat. Bye.